Update po tayo sa sitwasyon sa United Arab Emirates sa gitna ng tensyon sa Middle East. Kausapin na natin si Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ver. Welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Apo, kumusta Thank po, you. kumusta po ang sitwasyon ngayon sa UAE sa gitna ng gulo sa Middle East? Nananatili pa rin naman na kalmado. Hindi mo siya, may mga alert kanina, madaling araw, alas 4, madali itong na-intercept at nananalig kami sa kapabilidad ng UAE, no? Na sa mga lahat ng mga drone o missile ay na-intercept nila. Wala pa naman po tayong balita ng Pilipino na nasalanta or malupano. No? So, but we are still proceeding here. Everything is calm. Everyone, I would like to take this opportunity to say na yung mga nakikita niyo siguro may mga nagpapadala ng video dyan na magulo. It's very different here. Very patuloy ang mga nagsisimula ang araw dito at patuloy na rin ang mga parang business as usual din, but keeping in mind the safety precautions that were imposed by the host government. So sa initial sabo lang talaga, medyo nagkaroon ng damages dyan po sa area. Sa ngayon po, may mga missile pa rin pinapakawalan dyan, pero lahat po nai-intercept. Yes. Lahat, sorry, may pumasok. Hello? Yeah, go ahead po. Humupa na rin from Saturday, no? Pero meron pa rin pailan-ilan. Kanina ang umaga was the first today, matatlo here in dito sa Abu Dhabi, no? Where the embassy is located. So, pag ganyan kasi may makukuha kang alert sa phone mo na the government is currently parang may situation nga na evolving. Tapos after sasabihin sa'yo, stay safe in your house, stay away from windows, from doors. So tapos at a few minutes may dadating na uli na text na okay, everything is clear but please continue maintaining following safety instructions. So we're well informed. Ang punto ko, nalalaman namin na kung meron imminent danger at kung tapos na ito. Diyan po sa UAE may pinakamaraming Pinoy sa Middle East. Gaano ba kadami exactly yung mga Pinoy dyan at ano po yung main concern po ninyo para sa ating mga kababayan? We just say 1 million, ano? I think it's 980,000. But and the bulk is in Dubai. We have a consulate in Dubai, no? So mas marami mga Pilipino doon. Sikat yung Dubai. So generally, yung mga residents dito, mga nakatira dito, if they are secure, nananalig sila sa protection ng host government. We're addressing now din yung concerns ng mga na-stranded because as you know, Dubai is a talagang hub, no? So since the weekend, may mga na-stranded dito. Ang magandang balita dyan, you know, the government, part of its protection of all nationals here, they are providing free extensions in the hotels. Government will pay for it, UAE government, and pati yung mga rebooking, for example, sa Emirates Airlines, they will be rebooked without cost, so without any charges. So the advice now is just stay safe, yung mga nasa hotel, yung mga nasa bahay ng mga kamag-anak nila. Meron ng mga nagsimulang a few flights, recovery flights as of last night. So may announcement for example, sa Emirates Airlines sa Dubai na makaka-receive kayo ng text kung okay, kung ma-rebook kayo and punta lang kayo sa airport pag may confirm na mayroon kayong na-receive na text. So maasa din kami na sana tuloy-tuloy na yan. Ano? Pero syempre, mag-iingat pa rin tayo na if the airspace is the coast is clear, ika nga. No? So, but nagsimula na yung mga ibang recovery flights. Bukod po sa mga nabanggit nyo na mga natatanggap na text messages, ano pa po yung ibang emergency protocols in place? Pinapayagan pa rin po makalabas yung mga residente sa UAE? Yes, although sa private sector, meron work from home option. Sa schools, distance learning ang pinapatupad ngayon. Kami sa embassy, of course, we are open to serve and our lines are open, our hotlines, communication lines together with our migrant workers office.
nakapost yan sa aming advisory, and thank you rin for this opportunity para sabi ko rin na remind ko rin yun na sundin po natin ang mga patakaran ng UAE government. Inaalagaan po tayo dito, hindi po tayo kailangan magpanic, at yun nga lang po yung mga drones tsaka yung mga missiles talagang intercepted ulit yan, wala pang tinatamaan, walang major installation, walang nasalanta, no? We have one report of a Filipina, nakausap ko siya kahapon, very minor injuries, nakaapak ng bubog. She was treated on site and sent home, and she's now back with her employer, and just that's the yun lang, kasi nagtakbo ng konti, nakaapak yata ng bubog. So she's safe now. Meron po ba kayo impormasyon kung ano talaga yung mga target dyan po sa UAE, particular sa Dubai, at may mga pinapaiwas ba kayong lugar para sa ating mga kababayan? Dito sinasabi, of course, merong mga US based kasi dito, no? So as early as Sunday, nakausap ko na yung mga iba nagtatrabaho doon, pinauwi na sila, at pinalayo na rin sa mga areas, no? So hindi naman ganun kalaki ang mga US based din dito, at hindi pa tinatamaan at nai-intercept naman sila. So generally safe pa rin. Yun lang kasi kuminsan na malakas ang dagundong sa ere, no, sa ipapawid, kumbaga kung may nai-intercept na drone. Kasi may nag-explain nga, kasi parang mas malakas kasi yung kargang eksplosibo ng drone plus yung nag-intercept na parang doble bale, no? And it happens sa himpapawid, so mas thin yung air or something. So nadodoble yung sound, no? Tsaka na mas madaling mag-spread yung shockwave. But importante, na-intercept sa himpapawid, no? Ang kailangan bantayan natin doon, yung debris. Kasi pag na-intercept na, wala nang guidance, basta saan na lang babagsak yun. Kaya yun ang kailangan bantayan. So hopefully wala pa naman nababagsakan na matindi, no? Yung nangyari nung Saturday, yung sa isang hotel, natamaan na yun. Kumbaga, debris yun na naligaw na kasi na-intercept na nga. So mabilis naman nilang natugunan yon. The fire was put out in an hour. Tapos there were only 4 injuries at Kaya po mahalaga yung mga paalala na shelter in place kapag may ganitong warning dahil nga dun sa debris kapag na-intercept yung mga missiles at mga drones. Yes, Baka may paalala po tama kayo ka sa rin. ating mga kababayan dyan sa UAE at pwedeng dumulog kung kailan ng tulong. Nasa inyo po ang pagkakataon. ito po, nananawagan uli kami. Ang aming contact numbers ay kasalukuyan na marami na kaming nare-receive, no? We're just completing our database. So now, marami na nanawagan na. So, ang response talaga namin is first is follow the host government instructions. Stay safe in your houses. Kasi wala naman mga bomb shelter dito, harapan sa Israel, no? But the structures of the houses here are very solid naman, ano? So stay away from windows, stay away from doors, and listen only to official news and official sources, kasi ang daming nagpapakalat. Nananawagan din ako sa mga nagpapakalat ng mga hindi totoong balita na wag na natin dagdagan, ano? So dito pati yung mga Pilipino naninibabaw din, sila na rin nagpo-post na hindi po totoo yung mga yan, hindi po wag maniwala diyan, wag magpanic, meron hong pagkain, tuloy-tuloy po ang proteksyon ng government. You know, last night ang presidente ng UAE si Mohammed bin Zayed at ang ruler ng Abu Dhabi, si Sheikh Maktoum, you know, they were at Dubai Mall having iftar na nagkape. It was very, to show to the people that we are confident in our security, in our safety, and it was a very strong message na manalig lang tayo. Okay. Mahalaga po yung panawagan ninyo laban sa disinformation dahil yan ang pwedeng Yes. magkapagpapanig sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you rin. Salamat po. Ingat po kayo dyan. Ingat po tayong lahat. Opo, si Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ver. Overload ang hatid online ng special birthday message ni Sparkle actor Ruru Madrid para sa girlfriend niyang si Encantadia Chronicle Sangre star, Bianca Umali. Sa kanyang Instagram post, isinare ni Ruru ang kanilang adventures through the years. Travels local and abroad, food trips at inattenda na concerts. Ang sabi ni Ruru, grateful siya sa isa na namang
taong ibinigay kay Bianca at kung gaano siya kaswerte na si Bianca ang kanyang soulmate at kasama sa buhay. And speaking of Bianca, napapanood pa rin siya bilang si Sangretera. Sa latest episode ng hit Kapuso series, nagsanib puwersa ang mga sangre para masira ang itim na brilyante na hawak ni Gargan, played by Tom Rodriguez. Pero nadiskubre nilang nakakulong dito ang Eve o kaluluwa ni Tera. Ano kaya ang mangyayari kay Tera? Abangan yan gabi-gabi pagkatapos ng 24 oras. Habang nasa kalsada ang ilang taga-Tyre, Lebanon, biglang bumagsak ang isang airstrike sa mga gusali roon. Dahil dyan, napatakbo palayo ang mga tao para maiwasan ng debris mula sa gusali. Isa yan sa mga airstrike na pinabagsak ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Lebanon bilang pagganti sa pag-atake ng grupong Hezbollah. Umatake kasi ang Hezbollah bilang kanila namang ganti sa Israel dahil sa pagpatay sa supreme leader ng Iran. Sa Beirut, ilang pagsabog din ang bumulabog sa mga residente. Ayon sa Israel, target nila ang leader ng Hezbollah. Mahigit 30 na ang namatay sa Lebanon ayon sa isang opisyal ng health ministry roon. Sa Iran, hindi naman bababa sa 555 ang nasawi mula nang umatake ang Israel at Amerika ayon sa Red Crescent Society. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Isang truck ang naaksidente at humambalang sa bahagi ng Katipunan Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Ayon sa truck driver, nawala ng preno ang truck kaya minabuti niyang ibangga ito sa Central Island para walang ibang madamay na motorista. Ligtas sila ng kanyang pahinante. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang may-ari ng truck. Dahil sa insidente, nagdulot ito ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa Katipunan Avenue. Pasado alas 6 na ng umaga nang maalis ang truck doon. Hawak na ng traffic sector ang driver at sasailalim sa investigasyon. Okay, may sunog sa baba. Nabulabog naman ang mga nakatira sa isang condominium sa Barangay Milagrosa sa Quezon City kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasunog ang bahagi ng isang kwarto sa unang palapag ng gusali. Halos 50 fire truck ang rumisponde sa lugar at kinailangang gumamit ng breathing apparatus ng mga bumbero dahil sa kapal ng usok. Agad na nailikas ang nasa 4 na pamilya at mga alagong hayop doon. Wala namang nasugatang residente at nadamay na condo units. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamunuan ng kondo habang iniimbestigahan ang sunog. Mga kapuso, may masasaksihan po mamayang gabi na total lunar eclipse. Nangyayari po ang total lunar eclipse kapag ang anino ng Earth o mundo ay pansamantalang tumatakip sa liwanag ng buwan. Ayon sa Pag-asa, lilitaw ang buwan bago mag-alas 6 ng gabi. Sa mga sandaling iyon ay nagaganap na po ang partial eclipse pero hindi natin ito makikita. Magsisimulang makita ang pagdilim ng buwan pasado alas 7 ng gabi. Magaganap po ang maximum eclipse pasado alas 7:30. Bukod sa Pilipinas, masasaksihan din ang total lunar eclipse sa East Asia, Australia, Central Pacific at malaking bahagi ng Amerika. Dito sa ating bansa, tatagal ng halos 1 oras ang eclipse. Mainit na balita, mahigit 1,000 Pilipino na ang humiling na magpa-repatriate mula sa Middle East sa gitna ng gulo roon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, halos 300 ang mula sa Israel, mahigit 20 mula sa Jordan, mahigit 200 mula sa Bahrain at Abu Dhabi, habang halos 600 sa Dubai. Sa kabila nito, mahirap pa raw ang magpa-repatriate sa pamamagitan ng pagbiyahe sa himpapawid o by land dahil sa pagpapatuloy ng palitan ng mga pag-atake sa iba't ibang bahagi sa Middle East. Payo nila sa mga Pilipino roon, manatili muna sa mga ligtas na lugar at huwag munang lumabas. Makinig din daw sa payo ng mga lokal na otoridad. Patuloy naman daw ang kanilang pag-monitor sa sitwasyon. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter na doon sila muna. Doon sila muna pumunta, doon sila muna. At pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng produktong petrolyo ang bansa.
50 hanggang mahigit 60 araw na pa raw ang natitirang stockpile ng Pilipinas sa iba't ibang produktong petrolyo. Pinaghahanda na rin daw ng pamahalaan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa transport at agri-sector. Para daw yan kapag lumagpas na ng $80 per barrel ang Dubai crude ay maipamahagi na ito agad sa mga nasabing sektor. Plano rin daw ni Pangulong Marcos na kausapin ng Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihan na ipag-utos ang pagtapya sa excise tax sa mga produktong petrolyo. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. And of course, we are now going to look for whatever subsidies we will need to provide so that hindi naman masyadong maramdaman ng working public ang pangyayaring ito. Samantala, update na po tayo sa bumagsak na helicopter dyan sa Pililla, Rizal. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Palasado, alas 7 ng umaga nang magulat ang mga residente ng sitio Upper Barak sa Pililla, Rizal nang bumagsak sa bakanting lote ang isang pribadong helicopter sa kayang 5 nitong pasahero. Sa lakas ng impact, naputol ang buntot ng helicopter na kulay itim na may pulang markings at tatak na Bell 505. Nabali din ang mga landing skid ng chopper at basag ang bahagi ng windshield nito. Ayon sa Pililla Police, sa 5 sakay ng helicopter, 2 ang tila foreign-looking at 3 naman ang Pilipino. Agad na isugod sa ospital, pasahero ng chopper pero sa kasamang palad, 2 ang idineklarang dead on arrival sa Morong Provincial Hospital. Hindi pa raw makausap ng matino ng mga pulis noon ang piloto ng chopper nang siya ay makalabas mula sa wreckage ng helicopter dahil tila in shock pa raw ito. Papunta na sa site ang investigation team ng Civil Aviation Authority of the Philippines, samantalang kinordona ng PNP ang lugar at pinalutan ng asul na lona para ma-preserve ang ebidensya ng helicopter. Diyan ang latest mula rito sa Pililla, Rizal. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Sa punto pong ito'y kausapin na natin si Pililla Mayor John Masinsin. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Good morning po, Ma'am Connie. Yes, sir. Naipaalam na ba sa mga pamilya po nila ang nangyari sa mga sakay po ng helicopter? Yes po. So far, I was personally able to talk to 2 families already. However, dun sa foreign nationals po, we're yet to get in touch with their families. And we've assigned locators and a team na rin to look after the individuals, the patients, para kung sakali pong may movement, malalaman ng family nila kung saan sila dadalhin or ano patient po natin. May mga nadamay hubang residente sa nangyari hong pagbagsak na ito? Wala naman po. By the visuals of it, swak na swak siya sa bakanting lote. It's a residential area po, no? May mga bahay talaga doon. But the pilot was able to put it right smack at the middle of a vacant lot. So yun po yung initial visuals natin. It's just walang 50 meters away yung pinakamalapit po na bahay doon sa crash site. Yes. I-clarify lang ho natin, sabi niyo may mga kasamang foreigner. Ilan po yun at ano po ang nationality? There are 2 foreign nationals and based on the identification found in them ay Malaysian po sila. Malaysian. At ito ho ba ay rental na helicopter or nandyan din ho ba kasama yung mismong may-ari? We cannot verify. What we know is that it's a civilian aircraft po na galing sa San Juan. Pero we don't know who owns it or ang alam lang po namin na en route siya sa Ginyangan, Quezon. So from San Juan to Quezon. So those are the only information we were able to extract kasi hindi pa po makausap ng maayos yung mga lulan. We're looking after their well-being. Medyo in shock pa po kasi sila when we last tried to talk to them. Sir, yung mga nasawi pong 2, pareho po bang Pilipino o hindi? We cannot disclose it yet because we haven't informed the family of one. Ayaw naman po namin sa news pa nila makita. We're waiting na makausap po yung pamilya nung namatayan mo mismo. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming impormasyon at sa inyo pong oras. Thank you po. Yan po naman si Pililla Mayor John Masinsin.
After bumisita ni Kapuso Big winner Caprice Cayetano, sina PBB Celebrity Collab second big placers Heath Hornales at Crystal Mejes ang bumisita sa unang hirit this morning. Ano nga ba ang tumatakbo sa isip nila noong big night? Tumatakbo po sa isip ko po nun is parang, at the time I was really thankful na umabot po ako ng big night. And parang seeing all my fans po yelling my name, I was already happy with that. And I was just praying na, I was just really thankful po. So I was just parang thanking God for the entire time po. Nung kaming apat na lang po talaga, I wasn't really expecting my name na matawag po or hindi matawag para sa last place for the Big Four, which is the big winner. I was just so happy po. Like, sobrang saya ko lang po talaga na nakita ko po yung mga fans ko doon and then nag-effort po sila sa mga tarpaulins nila, banners nila, LED lights nila. So doon pa lang po panalo na. Ibinahagi rin ni Crystal na nagplano sila ng catch-up ng kanyang Tres Marias na sina Eliza Borromeo at Carmel Collado na nabuo sa loob ng bahay ni Kuya at naging support system niya. Super close na rin daw sila ni Kapuso Big winner Caprice Cayetano na naging bonding ang paglalaba. Si Heath naman naging close kay kapamilya fourth big placer Miguel Vergara. More than their looks and charms, ipinakita rin ni na Crystal at Heath ang kanilang pinag-usapang talents na naipakita sa loob ng bahay ni Kuya. Si Crystal nag-ala primera kontrabida sa kanyang acting, habang si Heath nangharana at ipinarinig ang self-composed song na Coffee Shop. Kahit special day niya, kahit sa trabaho pa rin ang isang lalaki sa Pangasinan. 50th birthday man, tuloy pa rin siya sa pagtitinda ng buko juice. Kaya ang beloved customers niya may paandar para gawing memorable ang kanyang kaarawan. Special cake para sa iyo, Manong Rami. Yan ang golden birthday surprise sa buko juice vendor mula sa mga suking estudyante. Sukli raw yan sa lahat ng kwentuhan, life advice at pautang na rin natin ni Manong. Ang hindi alam ni na classmates, so surpresahin din sila ng tindero. Ang birthday wish kasi niya, makatapos sa pag-aaral ang kanyang mga suki. Sa comment section, thankful ang anak ni Kuya Rami sa sayang hatid ng mga estudyante sa kanyang papa. Ang ilang netizens naman, isang takal yata ang luha sa nakakaantig daw na video. 9.3 million na ang views niyan with 2 million hearts. Aba, Kuya Rami, kayo ay trending! Happy birthday. Ang sweet. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.